Paririnig nating muli ang tinig ni Ginoong kaibigan nating sinabi. Mr. S, ipaalam ko sa iyo na ang ministry nito at ang mga ngaral na ito ay tatayo sa lahat ng klaseng issue. Spiritual, doctrinal, ethical, legal, kahit personal. Ang buhay ko ay open book. At hindi lamang ako willing na sa private tayo mag-discuss kahit dito sa TV tulad ng ginagawa natin ngayon. Piliin mo ang larangan na gusto mong puntahan natin. Sa lahat ng mga isyong yan, kahit dumating ng Panginoon, ilalaan ko ang programa nito upang ang layunin ay makapagpaliwanag sa napakaraming nakikinig at nanonood sa atin. Ilalaan ko ang programang ito kung ikaw ay naririyan at tatayo ng laban sa mga kautusan ng Panginoon Diyos, laban sa kautusan ng mga na mga batas ng tao o set na batas na nakagisna na natin tulad ng ethics, tulad ng legal, tulad ng doctrinal o spiritual. Kahit saan ka pa pumunta yan. Habang ang ministry nito naririto, ito po ay gagamitin ng Panginoon upang ang lahat ay may tuwid sa landas na gustong daanan ng Panginoon. Landas na makapagpapabanal, makapagpapatuwid at makapagpapalapit sa Kanya at sa Kanyang kaloob. Inamon niya tayo. Sabi niya, kaya itong ministering ito, itong mga ngaral na ito, nakahanda ikang tumayo sa anumang issue, legal, spiritual, etc. Yung mga pinagsabi niya. Kaya hinahamon kita, sabi niya, hindi lang sa korte, kundi maging sa telebisyon. Hinahamon kita tungkol sa mga issue ito. Kinokol ko ang hamon mo, Ginoong Abuloy. Tinatanggap ko ang hamon mo. Formally on the air. Ang pag-usapan natin, yung aral na itinuturo mo, yan ang pinakamahalaga sa lahat Gusto mo mag-usap tayo sa telebisyon? Sige, pagsamahin natin yung oras mo. 1 hour and a half ka, magkasunod din lang tayo 1 hour ako, 2 hours and a half. Kumuha pa tayo ng kalahating oras. Ipakiusap natin sa management ng Channel 13 to give us 3 solid hours na tayo'y mag-uusap regarding your doctrine. Patunayan mo yung iglesyang inirehistro mo sa Securities and Exchange Commission, yung iglesia mo, the executive pastor of Jesus Christ, the name above every name, Administrator Incorporated. Patunayan mong yan ang tunay na samahang sa Diyos. Tutol ako sa demonyo ang samahang yan, ayon sa Biblia. Sige, pag hindi ka sa Diyos, sa demonyo ka. Kaya, tutol ako sa samahan mo, sa itinayo mong samahan, pati sa mga bylaws mo, pati yung sa mga itinuturo mong aral, tutol ako, patutunayan ko, hindi sa Diyos yan, sa demonyo yan. Biblia, yung itinayo mong samahan, especially so, that you have converted it from a religious society into a corporation soul, patutunayan ko, hindi sa Diyos yan samahan na yan. Ang lahat ng mapapasok dyan, impyerno ang destino pag hindi kayo lumayas dyan. Yan, patutunayan ko. Gusto ko lang pong malaman kung bakit ayaw niyo pong lumaban ng debate kay El Soriano para naman po malaman niya ang kayabangan niya at mapahiya siya sa kanyang mga inaakay ng mga kaluluwa. Salamat po. Swerte siya sapagkat wala na tayo sa church age. Hindi natin, ang katotohanan ngayon nabuo na. So, hindi na estilo ng Diyos yung mga debate-debate. Wala na yun ngayon. Mga ko willing na sa private tayo mag-discuss kahit dito sa TV tulad ng ginagawa natin ngayon. Piliin mo ang larangan na gusto mong puntahan natin. Sa lahat ng mga isyong yan, kahit dumating ng Panginoon, ilalaan ko ang programang ito upang ang layunin ay makapagpaliwanag sa napakaraming nakikinig at nanonood sa atin. Ilalaan ko ang programang ito kung ikaw ay naririyan at tatayo ng laban sa mga kautusan ng ating Panginoon Diyos, laban sa kautusan ng mga set na mga batas ng tao o set na batas na nakagisna na natin tulad ng ethics, tulad ng legal, tulad ng doctrinal o spiritual. Kahit saan ka pa pumunta riyan. Kaya yung debate-debating yan, kalokohan yan. Kalokohan yan. Kaya yung pagdidebate na puro Biblia ang ginagamit, kalokohan yan. Kalokohan, kahangalan, at kabuktutan yan.